Para po sa devotion natin na hermeneutics, proper interpretation of the Bible. Paano nga ba mag-interpret ng salita ng Diyos? Ito po yung discussion question natin. Why is knowing God the goal of hermeneutics? Yung hermeneutics o yung pag-interpret ng Bible, yung goal po niyan ay mas makilala kung sino ang Diyos. Now, yung isa pong talata sa Bible na nakapagbago ng isipan ko, no, pagdating sa pag-interpret ng Bible, dito po sa Luke 24:27 tsaka verse 44. Ito po yung ang ating Panginoong Jesucristo ay naglalakad kasama yung dalawang disciples niya after the resurrection. Isipin niyo po, yung dalawang disciples niya, hindi ine-expect, no, na makakasama nila si Jesus na muli nang nabuhay during this time. Naglalakad sila, tatlo sila. Now, si Jesus, hindi nila namukaan, hindi nila nakilala na si Jesus na yung kausap na. Kasi all this time, ang nasa isip nila, patay si Jesus eh. Nakalibing si Jesus eh. And then si Jesus, habang naglalakad sila doon sa road to Emmaus, Bible study sila ng napakahabang Bible study. At sabi rito sa verse 27, and beginning with Moses and all the prophets, mula Genesis hanggang Malakay po, he explained to them, pinaliwanag ni Jesus sa kanila, what was said in all scriptures concerning himself. At magmula sa Genesis, Moises, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, at sa mga propeta hanggang sa Malakay na yon, ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. So, ibig sabihin, nung in-interpret ni Jesus Christ yung buong Old Testament, sabi niya, ito ay tungkol sa akin. Concerning himself, tungkol sa kanya. Binigyan pa po yan ng linaw sa verse 44. Sabi rito, he said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Pati pala yung mga Psalms, mga awit. Kaya po pag nagbasa kayo ng awit, makikita nyo talaga, patungkol pa rin kay Jesus yun. Mamamangha kayo kapag binasa nyo yung mga Psalms. Messianic Psalms po kasi yan, na patungkol talaga kay Jesus. Lalong-lalo na yung Psalm 2 tsaka Psalm 22. Ibang klase talaga yun, makikita mo talaga yung patungkol kay Jesus yon. Lalo na ka Psalm 22, patungkol yan sa crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo. Anyway, so Law of Moses, Prophets, and the Psalms. Lahat ito patungkol to kay Jesus. Kaya sabi dito, everything must be fulfilled that is written about me, about Jesus Christ. Lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin. Now, ito pong interpretation ni Jesus ng buong Old Testament, nagbigay sa akin ng kaliwanagan na, ibig sabihin, pag nagbasa ka ng Old Testament, hindi pa pinapanganak si Jesus noon, hindi pa nagkakatawang tao, lahat to patungkol kay Jesus. Ibig sabihin, pag nagbasa ka ng Bible, from Genesis to Revelation, of course, yung New Testament, patungkol talaga kay Jesus yon. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi lang New Testament ang usapan na buong Old Testament patungkol kay Jesus. Meaning, pag nagbasa ka ng Bible, mas lalo mong makikilala si Jesus Christ. Kahit sa Old Testament ka pa nagbabasa. So, ibig sabihin, pagbuklat mo ng Bible, ang intention talaga ng Diyos ay makilala mo siya. Makilala mo si Kristo kahit sa Old Testament pa lang. Kaya po mga kapatid, ang goal ng hermeneutics ay makilala yung Diyos. Makilala si Kristo. Kaya po, wag po tayong papayag na nagbabasa tayo ng Bible, hindi tayo nalalapit sa Panginoon. Wag po tayong magpapayag na nagbabasa tayo ng Bible, hindi natin mas nakikilala si Kristo. Sino ba si Kristo sa buhay natin? Tandaan po natin, yung goal ng hermeneutics is to know God. Lumalim sa pagkakaunawa sino ang Diyos at lumalim sa relasyon sa Diyos at higit sa lahat ay lumalim sa pagsunod sa Diyos. Kaya po tayo nagbabasa hindi ho lumaki yung ulo natin na tumalino lang tayo, dumami yung ating kaalaman, kundi tayo ay lumago sa pagsunod. Hindi lang lumago sa kaalaman, kundi lumago rin sa pagsunod sa ating Diyos. I hope may natutunan po kayo dito sa ating topic na to, no? Sa mga seminaryo po, isang semester po yan, hermeneutics.
Pero kung pagsasama-samahin mo, halos yung buong stay mo sa seminary ay hermeneutics. Mga 4 years. Sa mga, pag nag-masters ka pa, hermeneutics din yun. Wala kang gagawin kundi hermeneutics, mag-interpret ng Bible. So, eto po ay binigyan ko lang po kayo ng idea sa loob lang ng 15 minutes. Pero I hope marami po tayong natutunan. At nakita po natin yung goal ng hermeneutics, to know God more and to fall in love with God more. Sa pagbalain po kayo ng ating Panginoon, magkita-kita po tayo muli sa susunod nating mga devotions. Pag na-appreciate nyo po itong merong tayong extra discussion question, let me know in the comment section below para ipagpatuloy po natin. God bless you po. See you po sa susunod.